Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkataong masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa namin patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama.
Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming Ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming Ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa Kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira na kasama po ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang siya lamang ang naroroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating Ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sasabihin, sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon. Kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati lieg niya'y pinaging kwintas na kulyar na bakal. Hanggang sa dumating isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain. Si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng iyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig kay Kristo. Nung ako ay bata pa, mga elementary pa lang ako noon dahil mayroong isang pangyayari doon sa aming barangay na mayroong isang babae na kung saan ay di naman talaga masyado kilala, di masyado pinapansin dahil kahit nga elementary, hindi nga siya nakagraduate. No? So, tapos hirap ang kanilang buhay. No? Yung kanilang bahay ay yung kanilang dingding ay yung dahon ng niyog. Oo. Parang yun ang pinaka nila, dingding. Ganun lang kasimple ang buhay noon. Pero naging tanyag siya. Naging sikat siya dahil may pangyayari na kung saan ay ayon sa kwento, dahil bata pa ako noon, ay yun nga, parang nangusap si San Roque, no, sa kanya para maging kasangkapan siya sa paggagamot. Kaya sumatotal siya ay binigyan ng gift, magpagaling sa mga may sakit o hinihilot niya, tapos minsan naghuhula pa nga so matotal ay yun, talagang naging tanyag siya, no, sa di lamang sa barangay namin, yung mga karatig pang barangay, at marami na rin talagang dumadagsa sa kanya. So, dahil sila ay napapagaling, di may iwasan, nagbibigay ng mga yung in-kind, minsan pera, tapos yun nga, plano nga na sa
ay magtayo ng chapel, maliit na chapel para doon nga isasagawa yung pagpapagaling, tapos habang nagdarasal. Kaya sumatotal ay yun ang plano. Pero dahil nga sumisikat na, ang kwan lang doon ay parang naging materialistic na rin siya. At ang dinig ko that time, dahil bata pa ako noon, ay minsan nagpe-presyo na rin siya. Kapag kuha na to malaking karamdaman, ay nagkukan na siya, nagbibigay na ng presyo. Oo, kung magkano. So matotal ay yun, nagkakaroon na siya ng mga burluloy sa katawan, tapos kumbaga disente na siya, kumbaga nawala yung pagiging simple at tumaas na yung kanilang style ng living nila, no? Kaya sumatotal ay dahil parang nag-iba na, lumaki na ang ulo, naging materialistic na, tapos yun nga, nasilaw na rin sa pera. Kaya yung kanyang gift na pagpapagaling ay sumatotal ay nawala na, no? Wala na. Tapos unti-unti na nababawasan yung nagpapagamot. Kaya hanggang bumalik ulit sa pagiging mahirap, no? Mga kapatid, sa paanyaya nating ebanghelyo na nagpahayag ang ating Pesos, no, sa kanyang mga alagad, na kung saan ay ang ating Pesos sumirang ng 12 apostol para magiging kabahagi ng kanyang public ministry, para may pahayag ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos, at dito binigyan sila ng kapangyarihan. Sabi nga niya, humayo kayo, ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay, pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. No? So, yun ang mga tanda na kung saan tunay nga na dumating na ang paghahari ng Diyos, dahil doon ay papadama yung pagmamahal, pagkalinga ng Diyos, na kung saan ay sabi nga ng ating Pesos sa kanyang mga lagad, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Oo. Dahil ito ay bigay, kaloob, no? At ipinagkakaloob ng ating Pesos sa kanyang mga lagad, itong kapangyarihan na ito para magpagaling kahit anong uri ng karamdaman. At yun nga, sabi nga, yung patay ay buhayin, yung mga inaalihan na masasamang espiritu, palayasin, no? So, pinapakita na ang paghahari ng Diyos ay dumating, no? Sa mga tanda na kung saan ipinapahayag yung pagmamahal, yung pagkalinga ng Diyos, no? Kaya, matutunghayan natin na yun, no? Pinapahayag ng ating ebanghelyo. Dahil ito ay mga kaloob buhat sa Diyos, ay kailangan natin yang ibahagi. Kailangan natin na tayo maging kasangkapan ng kagalingan, no, ng pag-asa, no, at paglilingkod sa ating mga kapatid. Kaya nga sa tagpong ito ay yun ang maging paanyaya din sa bawat isa sa atin, na tayo bilang mga binyagan, tayo ay mga tagasunod ni Kristo, ay pinahayo din, no, ng ating Panginoon, na kung saan tayo ay maging tagapaghatid ng kagalingan para sa ating mga kapatid. Yung ating presensya, no, malaking bagay na yun, no? Yung tayo ay nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kapatid. Yung pagdalaw sa mga may sakit, na sila ay talagang nariyan tayo para sila ay talagang palakasin ang loob, oo, patatagiin, no? Tapos yung ipagdasal, kasi
kapag mayroong may sakit, kapag may dumalaw, talagang kapag may nakakaalala, sila ay lumalakas dahil ibig sabihin mayroong nagmamahal, may nakakaalala. Oo. At lalo-lalo kapag may dala. Oo. So, lalo pang talagang ngingiti. Oo. Nabubuhayan ng loob. Oo. Lumalakas. Oo. At syempre, ay pinapahayag na part ng paghahari ng Diyos, tayo'y maging tagapaghatid ng kapayapaan. Kaya nga yung binabanggit sa Ebanghelyo, no? Sa bawat mapuntahan nating lugar, o kaibigan man, kamag-anak man, o hindi man kakilala, na yung ating presensya ay maging hatid ay kapayapaan. No? Kapayapaan. No? Hindi tayo ang nagiging pasimuno ng kaguluhan, pagkakawatak-watak, no? Pagkakagalit-galit, o yung di kaya ay hindi tayo pasimuno na mga fake news. No? Kaya dito ay pinapaunawa na talagang maging instrumento tayo ng kapayapaan, ng paglilingkod, ng pagmamahal. No? Dahil sa ganung diwa, tayo ay nagiging instrumento ng pagpapagaling sa ating kapatid, no? Sa mga mayroong mga karamdaman, mga kapatid natin na nawawala ng pag-asa, mga kapatid natin na uhaw sa pagkalinga, uhaw sa pagmamahal. Kaya yun, no? Yun ang pamamaraan, no? Kasi di naman talaga yung iba talagang pinagkaluban talaga sila ng gift ng na sila ay talagang nagpapagaling, no? Talagang maraming dumadagsa para sila ay lumapit at mahawakan, no? I-pray over, no? So kahit hindi tayo mga ganong kasikat na mga tao, bawat isa sa atin dahil tayo yung mga binyagan at mga lingkod ng ating Pesos, bawat isa ay daluyan ng pagpapagaling. No? Dahil katulad ng mga taong sikat na naggumagawa din ng mga pagpapagaling ng kababalaghan, palagi lang naman nila din sinasabi na sila ay instrumento lang din ng Diyos. No? Kaya kung sila ay instrumento ng Diyos, syempre tayo, lahat ng mga binyagan ay ganun din. So, kaya napakahalaga yung ating talagang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos. Dahil kapag tayo ay talagang nagdadasal ng time team, oo, at tayo ay palaging talagang number one ang Diyos sa ating buhay, at kapag talagang sa mga panahon na kung saan ay talagang tayo ay may mga iniinda na karamdaman o di kaya ay mga problema, kapag ang Diyos palagi ang ating kalakbay, kapag ang Diyos ang ating palaging kadikit, no? Kapag ang Diyos palagi ang siyang ating talagang sandigan, talagang tayo ay nagiging instrumento, no? Sa kabila na minsan din tayo ay nangangailangan, no? Ay tayo ay nagiging mga lingkod niya ng pagpapagaling para sa iba. No? Nagiging daluyan ang bawat isa na mananampalataya kapag ang Diyos ang pinakasentro ng kanyang buhay. Tumayo po tayong lahat. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na sa siya na at siyang nangangalaga sa atin. Sa bawat panalangin natin tutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami.
Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanang kanilang taglay naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Kalakip ng ating mga personal, ang mga kahilingan at pinatutungkulan ng misang ito, Ama ng aming Panginoon Hesus Kristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinatas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaysa ng mga anghel sa awit at papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang Asan pinagkalaan na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan. Hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, ligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawang kadapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na iyong Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Ama makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo na Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma
Nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinanabikan dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga'y panampalataya at wag ang iyong mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Pasukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga nangyayari sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo
sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay lobing mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinagap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, ating gunitain ang kapistahan ni Saint Benedict Abot sa ika-11 ng Hunyo, araw ng Biyernes. Inanyayahan ko po kayo na dumalo at makiisa sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa, at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa 8925-7931 o local 129-131-137 o mag-text sa 0917-6314-589 at hanapin si Binibini Rini Jose o si Miss Alina G. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat din sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.